Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for October 28 to November 3, 2024. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description. At sa pinned comment, pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see what's coming to you, Pisces. October 28 to November 3. Okay, let's see. Wow, look at that. Success. Success na dinedeserve mo, Pisces. After all the hard work, ayan, makukuha mo na yung success. Ito yung success na, pinaghirapan mo talaga. Kaya nga siya sweet success. Some of you, you are a breadwinner. Ikaw yung head of the family. Someone who supports a lot of people, no? And dahil doon, you are going to achieve success in whatever you do, no? Success sa career mo, trabaho mo. You also have harmony, so this is balance in your life. I think meron ka na magagawang solusyon sa mga challenges mo in the past, lalo na kung ang may kinalaman to sa oras, panahon, sa pera. Oo, lalo na kung masyado kang maraming ginagawa. Marami kang responsibilidad. Magagawa mo ng paraan. Let's say, may mga bagay na hindi ka magawa dahil may iba ka pang responsibilidad, like may mga anak ka, ganun. So, pwede makakuha ka na mag-aalaga sa anak mo para makapag-focus ka rin sa trabaho mo, sa career mo, kung ano man kailangan mong pagkaabalahan. And this is also harmony, pag-ayos. Magiging maayos ang takbo ng family. Walang problema, walang issue, walang away. Pwedeng may magkakaayos sa family. You also have harvest. O, ayan na. Good harvest for you. Successful harvest. Kung kayo ay literal na may farm, may mga pananim kayo, it's about time na ma-harvest yung pinaghirapan nyo. Ito na yung panahon para inyong pitasin ang bunga na inyong pinaghirapan. Let's see what else. Pisces. The Magician. Oh, you are very talented, Pisces. I think itong talents and skill set mo ay tutulong talaga para mas mapaunlad mo pa yung situation mo sa trabaho mo, sa business mo, sa career mo. You are going to tap into your power, to your talents, to your skill set. Yung iba sa inyo magaling kayo mag-manifest. Talagang pag nandun nakatutok yung inyong manifestation, talagang nangyayari. Syempre kailangan may action, 'di ba? You have the Queen of Wands. You're going to be very busy this week. May mga asikasuhin ka, pwedeng related sa trabaho mo to, mga dokumento, kung magnenegosyo ka. Maari ring merong travel opportunities. If you are manifesting to travel or to work abroad, maari makaka-receive ka na ng good news. Oo. You have the Knight of Wands. This is fire energy as well. So, maaring meron mga importanteng tao sa buhay mo, mga water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, no? Or mga fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, na kung magkakasama sila sa sa team mo, sa grupo mo, na sumusuporta sa iyo para ma-achieve mo yung mga goals and dreams mo. O, 'di ba? Water sign. Yes. I feel like there is someone, merong person na nagmamanifest sa'yo, or it's either ikaw yung nagmamanifest sa kanya romantically. And I think it's working. Lalo na kung nakikita niya yung galing mo, yung talento mo. Parang namamangha siya sa mga kakayanan mo. You have the Emperor. So, this is being in control of your life. Someone who is structured. Maraming plano sa buhay. Disiplinado. So, kung meron ka mang mga activities ngayong week na to, magagawa mo siya.
Okay? You will be able to achieve yung mga goals mo na yan. Yung iba naman sa inyo, pwedeng meron kayong posisyon sa work, sa career, sa business na ma-achieve nyo. Let's say, gusto nyo maging supervisor. Tapos, talagang ginalingan nyo, no? At kayo yung na-promote para maging leader. Or, if you have a business, lalo na yung mga nasa online selling, possible na ma-award sa'yo yung isang posisyon na kung saan ikaw yung magdi-distribute ng products, yung mga ganon. Okay? You have, this is Jupiter in Scorpio in the 8th house. Yung iba sa inyo, meron kayong, magical powers. Oo. Yung iba matatawa kayo, magical powers? If you are into, nasa kayo, esoteric, spiritual, kung kayo is spiritual na tao, meron kayong matutuklasan sa sarili nyo na meron pala kayong capabilities na mag-heal ng iba, no? Pwedeng kayo pala spiritual healer, Reiki healer, or any psychic abilities na pwede mong gamitin para makatulong sa iba, and at the same time tutulong rin sa'yo. Yun dun ka rin i-bless. Some of you are also interested in astrology, numerology, or any esoteric or mga esoteric practices, spiritual practices. You have Mercury in Taurus in the 2nd house. So, some of you meron kayong ideas, new ideas in creating money. Pwedeng natutunan nyo to sa iba, or nire-research nyo, or let's say, for example, nakita nyo na, halimbawa sa TikTok, no, merong nag-share ng opportunity like affiliate marketing, nakita nyo na, umunlad yung buhay niya. So, ngayon, naaralin mo yun kung paano mo magagawa yun. No? Kasi another source of income rin yun, diba? You have Jupiter in Sagittarius in the 9th house. Dalawa si Jupiter. Jupiter, expansion to. Yung iba sa inyo, expansion of knowledge, expansion of your skill set. Yung iba, may training kayo sa ibang bansa, sa ibang lugar. May mga opportunities na ganyan. Yung iba naman, marami kayong aaralin pagdating sa inyong spiritual na paniniwala. Oo, yung iba sa inyo maaring ine-explore nyo ang pagiging tarot reader, astrologer, or healer. Kung ano man yung nagiging interest mo ngayon. Kasi may kakayanan ka. Meron kang talents. Okay, money, career, finances. You are healing from your past. Kung meron kayong naging challenge or mistake pagdating sa pera, mga bad decisions sa investments, kumbaga parang nalusaw yung pera nyo, ganyan. I think ngayon, you are really understanding na minsan nangyayari talaga yon. Kailangan mo lang i-accept and matuto ka dun sa past mistakes mo na yon. Kasi dun ka lang makaka-move on para makapag-focus ka dun sa mga bagong opportunities na dumarating sa'yo. Sa love life, o may ex. Maaring iba sa inyo, may ex na magre-reach out, or pwede magkaroon kayo ng issue ngayon ng ex mo. Pwedeng sustento. Hindi magbigay ng sustento, or pwede rin namang magre-reach out sa'yo kasi magbibigay na siya ng sustento. But maaring may effect from a person from the past. Pwede rin napag-aawayan ninyo ng partner mo ngayon, yung ex mo, or yung napag-aawayan ninyo ng partner mo, yung ex ng partner mo. Okay. Shadow work. Pisces. There are no shadows without light. So, I think this is your awareness doon sa mga bagay na kailangan mong i-work out sa sarili mo. Minsan kasi, hindi tayo aware sa mga pagkukulang natin or yung mga behavior natin na hindi nakakatulong sa atin, no? Yung mga unhealthy habits. So, maaring yan yung you are healing from that. Inaalam mo yan, nagsha-shadow work ka kasi at least aware ka. Kasi minsan hindi nga tayo aware. Kapag hindi tayo aware, hindi natin alam na ganun pala tayo, hindi natin nagagawa ng paraan. But now,
ina-assess mo yung sarili mo. Ano yung kulang? Ano yung kailangan mong improve? Ano kailangan mong pagbutihin pa? Or ano kailangan mong i-let go na hindi na nakakatulong sa highest good mo? 'Di ba? So, you are doing that shadow work. So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye!